Fire Prevention Month mga igan, pero kabi-kabila pa rin ang mga sunog. Isang apartment sa Santa Cruz, Maynila, tinupok ng apoy. Samantala sa Kidapawan City, function hall ng isang eskwelahan, nasunog din. Narito po ang report ni Lia Manyalak. Mabilis na kumalat ang apoy sa isang 2-story apartment unit sa Oroqueta Street, Santa Cruz, Maynila kahapon. Pasado alas 4 ng hapon na magising sa sunog ang mga residente. Made of light materials kasi yung natin yung involved na residential structures. Sinasabing nasunog na ref sa isang unit sa unang palapag ang pinagmulan ng sunog. Mga 25 minutos bago dumating yung bumbero, tagal. Pero sabi ng BFP, mabilis silang rumesponde sa sunog. 4 na bumbero ang sugatan matapos mabagsakan ng bato na gumuho mula sa parte ng bubong ng mga nasunog na bahay. Agad silang dinala sa pinakamalapit na ospital para bigyan ng paunang lunas. Tinatayang aabot sa 65,000 piso ang pinsala ng sunog. Sunog din ang function hall ng Binuligan Elementary School sa Kidapawan. Kwento ng mga estudyante, pumutok ang fuse ng kuryente ng social hall. Agad na pinalabas ang mga estudyante sa kanilang mga classroom sa takot na madamay ang mga katabing gusali. At the start of the brownout, doon talaga namin na mayroong usok na lumalabas. Ay, pumutok po ba? Parang ganun sabi ng yung nearby room namin na grade 1, may nakarinig na may pumutok. Swerte namang naisalba ng mga estudyante ang kanilang mga gamit. Dahil sa sunog, wala nang gagamiting social hall para sa graduation ng grade 6 sa March 29. Para sa unang balita, Lia Manyalak reporting. Sa Quezon City, nilamon ng apoy ang isang bahay sa barangay Kaunlaran. Umabot sa third alarm ang sunog sa bahay na pag-aari ni Saida Viloria. Hinala ng mga bumbero, kalan ang pinagmulan ng apoy, lalo pat may catering business si Viloria. Mabuti na lamang at walang iba pang bahay na nadamay sa sunog. Opisyal ang PNP na tinambangan sa Quezon City, nagpapagaling na po sa ospital. Maswerteng daplis lamang ng bala ang tinamo ng biktimang si Police Superintendent Napoleon Cauyan. Si Cauyan ay nakatalaga sa PNP Personnel Holding and Administration Unit. Isang pulang Mitsubishi Adventure naman ang hinarang ng mga tauhan ng QCPD na tugma sa pagsasalarawan sa getaway vehicle ng mga suspect. Isang babaeng nagngangalang Marites Lacanilao ang driver nito. Pero agad ding pinauwi si Lacanilao matapos mapatunayang hindi siya sangkot sa pananambang. Dalawang buwan bago mag-eleksyon, dinayo ng mga presidential candidate ang mga botante sa malalayong probinsya. Narito ang report ni Sherry Ann Torres. Ang hiyawan at palakpakan ng mga taga-Cotabato sa naging pagbisita ni Liberal Party Senator Noynoy Aquino, lalo pang lumakas na makita ng mga tao ang bayaw niyang si James Yap. Mula Cotabato, diretso siya sa Pagadian at Zamboanga City, kung saan kasama niya namang namuyo sa mga botante ang kapatid na si Chris Aquino. Si JC de los Reyes ng angkapatiran nangampanya sa Davao City bago tumulak sa Malay-Balay Bukidnon, kung saan nakapagda siya makipagkita kay Bishop Honesto Pacana. Sa Bukidnon, nag-overnight si de los Reyes. Si dating Pangulong Joseph Estrada naman, kasamang namuyo sa mga Bicolano ang Bicolano aktor na si Eddie Garcia. Irigasyon, farm-to-market roads at iba pang ayuda sa magsasaka ang ipinangako niya sa mga taga-Camarines Sur. Sa Davao City at Davao del Sur naman nag-ikot ang pambato ng Bagong Bayan Party na si Senador Richard Gordon. Humarap din siya sa mga estudyante ng Ateneo de Davao. Si Senadora Jambi Madrigal sinagot ang samut-saring issue sa UH Hiritan 2010. Habang ang pambato ng administrasyon na si Gilbert Chodoro nag-ikot sa Cagayan de Oro at Bukidnon. Sa CDO ay inabutan pa siya ni Archbishop Antonio Ledesma ng leaflet tungkol sa natural family planning na nakangiti namang tinanggap ni Chodoro. Si Brother Eddie Villanueva ng Bangon Pilipinas, balik Maynila mula sa Davao at mayroong pribadong pulong. Ang pambato naman na Nationalist Party na si Manny Villar, nag-motorcade sa North Cotabato, naglibot din sa mga eskwelahan at palengke. Para sa unang balita, Sherry Ann Torres reporting.
Pilit pa rin daw pinipigilan ni dating Senior Superintendent Michael Ray Aquino ang kanyang extradition sa pamamagitan ng paghain ng petition for writ of habeas corpus sa Amerika. At kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si Ricardo Blancaflor, ang chairman ng Task Force 211 on Media Killings. Chairman Blancaflor, good morning po. Good morning. Alright, ano pong ibig sabihin nito at para saan ho ba itong habeas corpus petition ni Michael Ray Aquino? It's basically, kasi kung matandaan natin, kasama siya doon sa opposition request ng Philippine government, extradition request, and nag-oppose siya. So, natalo na sa opposition niya para ma-delay yung effectivity ng extradition, nag-file siya ng habeas corpus. So, paano... Go ahead. Yes, Yusek. So, ang impact ho nito, mapapatagal yung kanyang pagbabalik sa Pilipinas, syempre. Hindi naman siguro kasi mabilis naman yung mag-decision yung mga korte sa US, sa state, and we expect na may decision agad yung habeas corpus niya. Aha. Gugulong ho ba agad ang kaso laban kay Aquino, kaugnay ng Dacer Corbito murders kapag nakauwi na siya? Oh, yes. Kasi isa siya doon sa akusado sa original na Dacer Corbito case. Kinukonsidera ho ba siyang maging o gawing state witness? Sa ngayon, wala kami nakitang dahilan kung pwede siya maipasok sa witness sa state witness at maipasok siya sa witness protection program dahil hindi naman namin alam anong sasabihin niya eh. Aha. So, mga gaano katagal ho kaya? Ano hong tingin nyo? Gaano katagal aabutin ito para mapauwi itong si Michael Ray Aquino? Kung dati, ang tinitingnan natin taon, ngayon buwan na lang siguro. So, pero specific date, mahirap pang kasabi eh. He has 30 days to appeal yung extradition appeal niya. Pero sa ngayon, wala kami alam kung nag-file siya ng appeal. Ang ginawa niya, nag-unang siya doon sa habeas corpus. Pero very specific si habeas corpus niya, meron siyang prayer to hold in abeyance yung extradition. So in effect, para dilatory tactic ang lumabas tuloy. Alright. Yusek, kamusta naman ho ang paghahanap kay Senator Panfilo Lacson? Sabi ng NBI, naka-red flag ng office na si Senator Lacson. So that is applicable in 165 countries and posts all over the world. So, hintayin na lang natin yung development tungkol dyan sa Interpol. Alright, Yusek Blancaflor, maraming salamat po at magandang umaga sa inyo. Good morning, Ken. Ricardo Blancaflor, ang chairman ng Task Force 211 on Media Killings.